Saan nga ba nagkamali ang mga Pilipino, mga kababayan? Na itong pamilya ng mga sinasabing diktador na nasipa na sa kasaysayan ng ating bansa, mga kababayan, ay muling nakabalik sa pwesto. At ngayon, ang anak ng sinasabing diktador ay siya na ang ating Pangulo. Kaya sabi ni Ted Filon, mga kababayan, kay BBM, huwag mong sayangin ang pangalawang pagkakataon na binigay sa inyo. Dahil hindi po basta-basta, mga kababayan, ang pinagdaanan ng Pilipino sa rehimen ng kanyang ama na si Marcos Sr. na nasipa na sa kasaysayan, mga kababayan, pero ngayon muling nagbabalik sa katauhan ng kanyang anak, mga kababayan, na si Marcos da Jr. Kaya ang tanong ni Ted Filon, mga kababayan, mayroon pa bang saysay ang diwa ng EDSA na iyan? Dahil next week, mga kababayan, gugunitain na naman natin ang anibersaryo ng EDSA, People Power Revolution. Kung dati-dati, mga kababayan, no, para itsapwera tayo dyan, pero ngayon, bukang ang sarap ng sumama. Hindi bilang suporta sa mga dilawan, mga kababayan, ha? Kundi ang sarap gunitain yung mga araw na nasipa yung mga Marcos dito sa ating bayan. Panoorin po natin ang diskusyon ni Ted Filon, mga kababayan, ha? Basically po, sinasabi nila huwag kalimutan ang mensahe at diwa ng EDSA. Baka may mga Naalala na namin, ngayon na namin na-appreciate ang EDSA, mga kababayan. Hindi kami dilawan, ha? Kundi anti-Marcos na kami. iba pa nagtatanong bakit meron pa bang diwa ang EDSA? May kabuluhan pa ba yung EDSA yan? Ito kasing mga dilaw, mga kababayan, inangkin talaga yung EDSA. Sa totoo lang, mga kababayan, hindi naman lahat ng sumama doon sa EDSA, mga kababayan, supporter ni Curicong Aquino, yung dilawan. Marami rin ang sumali sa EDSA, mga kababayan, dahil ayaw na sa rehimeng Marcos. 20 years, hindi na bumaba, mga kababayan. Tapos yan din ang gagawin na Marcos Jr. ngayon, kung sakali. Hindi po ba dahil nga dito po sa kumbaga reversal of fortune na nangyari po sa ating bayan, ito ho yung Reversal of minsan fortune. hindi mo rin matanggap siguro, Maricel. Ako'y nagpapasintabi sa mga sensitivities ng iba't ibang mga tao. Dahil ito rin po ang naging tampok na issue 3 years ago during the election. Oo nga. Pero 3 years ago, mga kababayan, ang kalaban naman ni Marcos, mga kababayan, ay si Lutang. Si Santa Mama, mga kababayan, Leni Robredo. Diyos mio. Pero kung ating iisipin, kung nalaman lang natin na mas maaga, mga kababayan, kung titimbangin natin ngayon, mas lesser evil si Leni Robredo, mga kababayan, Dahil si Leni Robredo, kung nanalo yung presidente, mga kababayan, 2028, bababa na yun sa pwesto. Pwede nang ipakulong si dating Pangulong Duterte. Pero pagka 2028, bababa na siya, mga kababayan. Si BP Sara na ang magiging presidente at pwedeng bigyan ni Sara ng amnesty. Pero ayaw pa rin natin kay Lutang, mga kababayan, ha? Pero kung ating titimbangin, nag-iisa lang siya, Samantala ngayon, mga kababayan, 3 hudas ang nag-aastang Pangulo. At ang plano, hindi pa bababa sa pwesto. Kung sana tumakbo noon si Sara 2025, wala tayo problema. Pero hindi po mapipigilan kasi, mga kababayan, mas delikado kung tumakbo si Sara tapos yan si Ngagba. Tatakbo yan sa 2028, mga kababayan. Dahil patuloy silang mambubudol Mas kawawa ang Pilipinas, mga kababayan, wala na tayong alas pag ganyan, di ba? Ngayon, bahala na, basta andyan pa rin si Sara Reserve. Ngayon, pinupunteriya nila. Hindi po ba? Yung pagbabalik ng rehimeng Marcos. Pero pagbabalik ng rehimeng Marcos. Marami mga sugat dito ang Pero kung ikukumpara ang senior sa junior, mga kababayan, is di hamak na mas magaling naman ang senior. Kahit pa hindi yun bumaba sa pwesto, yun lang ang pagkakamali niya. Hindi na siya bumaba sa pwesto for 20 years. Pero in terms of intellect, mga kababayan, at mga diskarte, magaling yung ama. Pero itong anak, mga kababayan, hindi nga nakatapos ng college, special diploma lang. magnanaknak na naman kapag muli nating inungkat itong usapin na ito. Marami mga sugat marahil na naghihilom na, Maricel. Mga sugat Sariwain natin! Ang ginagawa ngayon ng mga Marcos, mga kababayan, hindi lang sinariwa ang sugat, kundi gumawa mismo ng panibagong sugat na naman. Sa Pilipinas. na nilikha na nagdaang bakbakan sa halalan. Mga sugat na nagbigay ng pait at sakit sa kaisipan, damdamin ng maraming Pilipinong sinasabing nakibaka para sa ating inaasam-asam na kalayaan. Ang problema noong EDSA, mga kababayan, ay yung ipinalit din.
Isang wala din kwenta mga kababayan na dilawan, si Kurkong Aquino mga kababayan. Hindi naman sa pagmamaliit sa isang housewife mga kababayan ha. Pero kung nagpatalsik ka ng isang presidenteng sinasabi mong diktador pero abogado o sana ang ipalit mo, yung kasing tulad noon mga kababayan pero mabait. Ang ipinalit mga kababayan ay madyongera. Madyongera, Diyos mio. Tapos pareho din mga kababayan na may mga personal interest. Pagpapayaman din, mga hasyenda-hasyenda dyan. Yan lang ang pagkakamali ng Pilipino mga kababayan. Ang ipinalit sa diktador ay isa ding basura. Baka magtalumpati dito, Maricel. Parang oratorical na nga Manong Ted eh. Di ba? Kung babalikan natin tong after 3 years, no? Di ba? Nung halalan, yan ang naging main issue noon eh. Yeah. Right? Nung labanan po Ni Lutang at saka ni Marcos. sa Panguluhan. Sana no, tumakbo si Clara noon. O kahit pa, sino bang makakatalo sa dalawa mga kababayan? Wala rin mapili mga kababayan. Si Sara lang ang talagang winnable mga kababayan ng 2022 eh. Pero siguro mayroong purpose mga kababayan para makita natin itong talagang itsura ng ang Marcos. Dahil baka marami silang mga politicians sa Marcos mga kababayan. Baka in the future, magugoyo na naman tayo. Yung nga po ang nangyari. Buti na ngayon palang maaga pa lang, nakita na natin na second chance, no. Nakabalik ang pamilya Marcos. Nakabalik. Kaya ngayon naman, pagbutihin nyo. Dahil pagbutihin 3 years na. Ano sabi mo pagbutihin? Bibihira ang binibigyan ng pagkakataon. Wala na. No more chances mga kababayan. 3 taon? Wala nang pag-asa ito. Hindi may tatanggi yung imahe at yurak na nangyari sa inyong pangalan at apelyido ay ganun na lang. Di ba? Pero nabigyan ng chance na makabalik sa pwesto. Kaya ngayon, hinihintay natin itong mga... Hindi lang Marcos ngayon mga kababayan ang nagaharing uri, kundi ang pamilya Araneta. 3 na sila. At pamilya Romualdez pala din. Marcos Araneta Romualdez regime. Sinasabing mga dapat daw pagbabago na maramdaman natin. Yung Pagbabago. Action promises. Made to be broken. Dali lang ha. Kuha ko ng buwelo dito. Buwelo! Maricel. Okay. Basahin mo yung script. So, Feb 25, no? Hindi ito working, hindi ito holiday, pero may mga eskwelahan po na nagsasabi, hindi, wala kaming EDSA anniversary mga kababayan sa Feb Feb 25. Ano pang kabuluhan nga, ano pang kahalagahan nito? Nito hong pagdiriwang na ito. Because basically, ang iniiwan sa ating mensahe, sa iyo, Sel, no? Sigurado ako, hindi ka naman... Ngayon natin mga kababayan, ramdam na ang EDSA anniversary. No? Dati-rati pinagtatawanan natin yan. Pero ngayon parang ramdam na natin. Hindi bilang suporta sa mga dilaw, kundi paggunita sa pagsipa sa mga Marcos mga kababayan. Isa sa mga siguro di ko alam kung yung father mo kung nandun pa siya sa EDSA. Kasi ako wala ako sa EDSA. Nung mangyari itong people power na ito, ako'y nandoon sa Tacloban at broadcaster na. Kababayan pala ito ni Tambaloslos. Yung mga panahon na iyon. No? Ang mga kapatid ko nandun sila nakisa sila sa EDSA. Nung panahong yun, ano ba trabaho mo? Hindi pa ako nag-aaral noon, Manong Ted eh. Bata pa yan noon, bata pa yan. Tatandaan ko, nasa bahay kami, nakikinig kami ng live ng mga report sa radyo. Radyo Veritas. Radyo, yeah. Tapos ine-explain ng tatay ko kung ano yung nangyayari. Okay. Na parang, naririnig mo yon yung background, may helicopter na kasi 1986 binabantayan. ba? Ilang taong ka na? 1986, I was 4 years old. Natatandaan mo pa? 4 years old ka pa? Kami parang, ewan lang natin kung natatandaan pa ba natin. Okay. Bright siguro siya mga Tatanggitin ko kababayan. yan. Si Chacha kasi high school na eh. Okay. Mas bata si Cha sa akin eh. Mas bata sa'yo? Mas bata siya sa akin Parang eh. di halata. Okay. Go ahead. Pero yun, I was 4 years Nasaan old, pala si natatandaan Chacha? ko, nandun kami sa bahay, nakikinig kami ng radyo, ipinapaliwanag sa akin na nagtitipon na yung mga tao sa EDSA kasi kailangan na nilang magrevolusyon kontra sa current administration. So, ito nga ang pangyayaring ito mga kapatid, ano? Uulit kaya ang kasaysayan mga kababayan. Kung saan po ang Pilipinas ay umani ng napakaraming pagkilala, no?
'Di ba? At naging simula actually ng nagbigay ng inspirasyon ng Pilipinas sa napakaraming mga bansa. Para din po magkaroon sila ng kanilang mga sariling people power doon eh. Kasi, ang nangyari mga kababayan, peaceful revolution. Yan lang din ang mabuti dito kay Marcos Sr. mga kababayan dahil hindi niya nirat-rat yung mga nagrarally mga kababayan. Pero nakikita yung made in Malacanang. Di ba ayaw ni Marcos Sr. na galawin yung mga nagpe-people power? Si Bongbong Marcos mga kababayan, naka-fatigue. Naka-military uniform. Sugod, lalabanan na natin sila. Yan ang gagawin niya mga kababayan. Alam nyo na kung anong gagawin kapag mag-people power kayo. Baka rat-ratin kayo ni Nagba. Hindi siya kagaya ng kanyang ama mga kababayan eh. Mas malala pa ito mga kababayan kung sabi nga ni Rocky kung diktador ang ama. Ang anak diktador sabi ni If Rocky. you're going to read the world history pagkatapos natin, naging inspirasyon ito. Diba? Para nga sa change na sinasabi. Yung po din ang binabanggit nga ng iba na yun ang sayang, yung change na inaasahan natin. Na Nabudol pagkatapos po kami! ng unang people power na ito, yung change na inaasahan, hindi rin po nangyari. Diba? Bagamat nagkaroon Kasi ang ipinalit, basura. ng pagbabago sa ating saligang Dilawan na kurikom, dagkom. nagkaroon po ng revolutionary government. Nagkaroon muna na sinasabi pong paglilinis pero mga kapatid, yung pong paggagawad ng hustisya doon nagkamali. Dahil Hindi na panagot nung walang Marcos na nakulong mga kababayan. Nakabalik pa sa pwesto. samantalahan ng iba yung sistema pong umiiral pa rin sa ating bansa na kung tawagin nga po yung demokrasya. Ayoko Democracy. pong habaan ng diskusyon dito, Sel, pero Huwag mo nang habaan. kayo po mga nakikinig Nag-gets kayo, na lalo na namin. ho sa mga naging bahagi po nitong karanasan na ito ng ating bayan. Saan ba nagkamali tayo? Doon Nagkamali tayo sa mga inuluklok dyan mga kababayan. Napaalis ang diktador tapos pinalit basura. Dapat sana sa dating Pangulong Duterte. Bata pa siya noon mga kababayan no 1986. Sana siya na lang ipinalit no. Maganda na sana ang Pilipinas mga kababayan. Kahit pa maging diktador si Digong mga kababayan okay lang. sa pagkakataon nga sana na magkaroon ng totoong pagbabago. Huwag nang umasa. Hanggang nandyan ang mga ngagba. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.